Hi ma'am, napapanood ko ang mga videos mo, very helpful siya. Ngayon, LPT na ako. Hi teachers! Kumusta? Kumusta? Hi Churpachi! Congratulations po. Maraming salamat po sa pag-appreciate. Sobrang nakaka-motivate po. Kasi aminin natin, kailangan natin everyday ng motivation. Even we know naman na kailangan tayo mismo minomotivate natin ang sarili natin. Pero syempre, ang sarap din makabasa, makarinig, malaman 'di ba, yung mga ginagawa natin nagkakaroon sila ng bunga and all glory to God. At dahil diyan magkaroon tayo ng let pabaon. Kapag sinabi nating let pabaon, alam niyo na 'yan. Siguro sa mga bago hindi pa, eto yung mga lumalabas sa board exam. So, sabi ng kapatid ko is like nahihirapan daw siya dito sa mga idealisms, isis. Okay. So, who believe that human being is the creator of his own identity. A. Idealist. Ito yung tungkol sa mind natin, sa values. B. Realist. Ito naman yung kapag maniniwala ka, kapag nakikita mo na, nasa-sense mo na, na-observan mo. Reality, kumbaga. C. Existentialist. Ibig sabihin, we have a freedom, may sarili tayong choice. Okay? Then D. Pragmatist. Ito, or yung pragmatism, it means learning by doing. Okay, matututo ka kapag ito ay ginagawa mo or na-experience mo. Pero ito nga sabi niya, his own identity, creator. So sa tingin nyo, what is your answer? Isigaw mo na at i-comment mo na dito sa ating comment section. So the answer is letter C, existentialist. If gusto nyong mapanood tong mga video na ganito, pagpasensya nyo na yung mukha ko doon, tas yung boses ko doon. Pero masasabi ko sa inyo, no, fresh na fresh yung utak ko doon kasi fresh na fresh yun galing sa pagre-review at masasabi ko talagang mas na-explain ko yun doon. So, panoorin nyo lang po itong mga ito sa playlist. Meron po neto sa Red app. Meron din po dito, hanapin nyo lang po yung mga playlist ko. Naku, masasabi ko po sa inyo, natatalinuhan din ako sa babaeng yan, Char. Ngayon kasi, parang kailangan ko pang aralin ulit bago ko ma-explain sa inyo. So, yun, next tayo. Carol completes her home assignment daily to avoid staying after class to work or on unfinished assignment. Assigned task, which type of effect illustrate this situation? A. Positive reinforcement. Pag sinabi nating positive reinforcements, ibig sabihin may dinadagdag tayo, may binibigay tayong award para mas galingan niya. Letter B, negative reinforcement. From the word itself, negative, may tinatanggal tayong ayaw niya para mas magpatuloy siya. Letter C, punishment. Siyempre, parusa. D, reward. So, as you can see, itong mga reinforcement na ito, maaring maging reward sila. Reward sila actually. May positive and negative lang. So, panoorin nyo rin po dun sa mga playlist natin. Pero I can share this one. Sige, ganito ang pag-explain yan. A. Positive reinforcement. Una, intindihin muna natin yung tanong. Si Carol daw, kinokompleto niya yung assignment niya araw-araw para hindi na siya or para maiwasan niya yung pag stay doon sa klase nila para tapusin niya yung mga assigned task. Halimbawa, yung mga bata, 'di ba, tinatapos talaga nila yung assignment nila para hindi sila maiwan sa klase. So, to avoid. Pero kung titignan mo, pag sinabi nating positive reinforce, halimbawa yung bata, tinatapos na niya yung assignment niya araw-araw. At ang sabi ng nanay niya or ng teacher niya, bibigyan siya ng reward. So, kapag binibigyan, ibig sabihin, nagdadagdag tayo. Kaya nga positive. So, ganun yung positive reinforcement. Pero pag sinabi nating negative reinforcement, may tinatanggal tayo na ayaw ng bata. Ibig sabihin, sabi ko sa mga estudyante ko, oh, tapusin nyo na yung assignment nyo, wala na kayong dapat isulat. Kapag natapos nyo yan, hindi ko na kayo gagawing cleaners. Ibig sabihin, may tinanggal tayo na ayaw nila and para sa kanila, reward pa rin yun. Letter C, punishment. Siyempre, paparusahan natin, pero yan ang pinakaiiwasan natin. Mas magandang mag-negative reinforcement na lang tayo. And letter D, reward. So sa madaling salita, sa let po, dapat talaga alam nyo yung mga concept. Hindi yung basta lang kayo sasagot kasi maaaring lahat yan tama pero may best. Laging may pinakatamang sagot at huwag nyo silang kakalabanin. Lagi kayong maging specific sa mga sagot po ninyo. So again po, kung gusto nyo po ng mga iba pang explanation ko talaga na based on based on classroom, pwede nyo pong panoorin sa playlist. At yun lamang po. Thank you po.